Hello, hello! Ayan, ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa ano nga ba usually ang mga pagkain namin dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So, yun guys, meron kasi nagtanong sa akin, ano daw yung madalas na kinakain namin dito. Siguro, baka may plano siya mag-ibang bansa, pumunta dito. So, yun, paano ko ba i-explain? Kasi guys, hindi, ano tawag doon, hindi ko kasi alam, di ko rin tinatanong yung mga kaibigan ko kung ano yung pagkain nila or kinakain nila araw-araw. So, siguro ito based lang sa akin kasi since nakadalawang amo na rin naman ako, so parehas kasi hindi ako nagluluto. So hindi ko alam kung yung ano ang tawag sa mga kinakain namin. Pero yung sa akin na lang siguro, no? Kasi yun naman yung tingin ko na concern mo, yung about sa kakainin natin. Siguro kung baka ano, okay mag-alala kasi kung ang pagkain natin sa Pinas is parang same lang rin dito. Pero ang ano ko lang sa inyo kung sa umaga talaga is, di ba minsan nagpa-fried rice tayo, kumakain talaga tayo ng heavy breakfast na tinatawag. Dito po kasi, dahil maaga kaming nagsa-start yung day namin, kahit yung mga amo ko kasi maagang umaalis ng bahay yan, so hindi, kumbaga wala na kaming time para talaga magluto yun ng mga heavy breakfast. So ang usually talaga dyan is yung mga sila yung mga ini-steam lang, kasi may mga nabibili naman ng mga pao or yung sa ating mga siomai meron din, at saka yung mga yung siopaw, yung mga ganun-ganon. Pero may mga tawag kasi sila dyan. Ano lang, nag-i-steam lang ako noon, ang kakainin nila ganun, or meron silang yung mga prata, yung mga ganun, actually guys, hindi ko talaga din pwedeng i-share ko ano mga pagkain ng amo ko kasi, ayoko talagang nagbibigay din ng info about sa ano ko, kasi nga sa kontrata ko yon. So, yung siguro yung based on sa akin na lang siguro, ako guys sa umaga, ano lang talaga ako, mostly bread lang talaga ako. So minsan ano mo na lang kung para hindi boring yung mo breakfast mo sa umaga, minsan ko siya French toast ko, minsan naman kasi usually ko yung tasty bread na tinatawag natin. Tapos lalagyan ko lang ng palaman kasi since naman mahilig ako sa peanut butter talaga ako guys. Although may mga jam sila dito, pero ako talaga bumibili ako ng sarili ko talaga kasi talagang peanut butter is life talaga ako. Talagang bumibili talaga ako. Tapos minsan bumibili kasi yung lola na kasama ko dito ng pagkain. Katulad kanina, yung inalmusal ko, binili niya yun. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa tinapay na yun, na may siya sa gitna. Meron siyang parang mga hotdog, ganun, sausage. Dalawa kasi yun. Tapos yung isang bread naman is parang may topping siya na parang ng alimango. Ano ba yun yung kanya? Yung parang taba, hindi taba yung parang hindi ko, basta yun, yung tinapay, mostly talaga mga mga tinapay lang talaga sa umaga, mga light lang na mabilis lang ma-prepare yung mga ganun. Tapos sa lunch, dahil dalawa lang kami dito sa bahay nung lola, yung lola kasi ang nagluluto dito. So yun, kung ano yung niya na lunch namin, so yun na yun. Then sa hapunan, kanin, minsan naman may mga noodles, yung mga dried, kasi mahilig sila sa ganun. So, pero usually talaga kami ng kanin talaga sa gabi, heavy talaga kami sa gabi. Dito guys, dahil maaga nga kami nagsa-start ng namin sa araw. So, maaga pa lang, gumagawa na kami. So, sa gabi maaga rin ang pahinga namin. Maaga din ang hapunan namin dito. Kung atin sa Pinas, mga 7, ganyan. Dito mas maaga. I-prepare mo na mas maaga ang kainan dito at maaga ang pahinga, kaya dapat meron kang mga siguro, kaya nga sabi ko sa inyo, kung may video ako dyan about sa kung di sapat yung pagkain nyo sa employer nyo, although nagpo-provide sila, kung tingin nyo kasi kung nakasanayan natin sa Pinas guys, na talagang makain tayo, yung food is life tayo guys, na lang kayo ng ng extra nyo na snack corner, maglagay kayo doon ng mga pagkain nyo, tawag doon, para pagkanbaw mga, kasi magang mga
umaga pa lang, maaga pa yung almusal nyo, so mga bandang 9, gutom na kayo, di pwede kayong magkape ulit or pwede kayong kumain ng biscuit or kung ano man na para maano yung tiyan nyo bago kayo mag-lunch. Kasi syempre malayo yung pagitan ng almusal at saka lunch nyo, tapos magtatrabaho kayo, ganun. So, yun, ano na lang kayo, bumili din kayo ng ano nyo, extra na mga biscuits nyo, ganun, yung ano ba, or candy, so kung ano na pwedeng mapangtawid gutom nyo, ganun. Kasi kung nakasanayan natin sa Pinas na maano tayo sa mga heavy breakfast, so yun lang guys, tawag dito, kumbaga kami dito light lang ang mga breakfast dito sa amin na hindi ko lang alam kasi nakadalawang amo ako same, di kami nagkakanin talaga sa umaga, ano talaga kami dito mga bread lang or kung ano yung meron na madaling kainin lang, so yun ganun kasi mabilisan kami dito sa umaga, yun wala kaming so much time para mag ano ng almusal, yung mag-spend ng almusal, ganun. So, yun lang guys. So, yung isa nag-wonder ko anong mga kinakain dito. Usually, ko ano rin naman hindi tayo sobrang mag-a-adjust sa food kasi kumakain din sila ng kanin dito. Tapos, yun. Siguro sa ulam, syempre kung ano yung nakasanayan nila ng mga ulam dito, yun. Pero hindi ko alam yung mga tawag kasi hindi nga ako nagluluto. Tapos, kung ano na lang, pag day off nyo na lang sa Lucky Plaza or sa mga iba-ibang mga ano dito, maraming mga nagkakalat na mga restaurant or mga sa hawker center or sa mga ano pa ba, yung mga kantin-kantin, marami dyan mga Filipino food na marami kasi maraming mga nagtatrabahong Filipino dito. So marami yan dyan. Katulad dyan sa amin sa may MRT na malapit sa amin, meron dyan hawker center na may ano sila dyan, Filipino booth. Ay, hindi siya booth. Yung, alam niyo yung marami silang mga nakahilera ng mga pagkain dyan. Tapos meron din dyan parang pang Filipino yung mga dish nila. Meron mga sinigang, meron mga kung ano-ano, bulalo, ganun. So, yun, medyo pricey lang siya. Pagka nagka-crave ka talaga, wag mo na lang tingnan yung yung tawag dito, wag mo na i-convert sa peso. Kasi, pero ako talaga guys, kasi ako, kuripot ako, si conversion talaga ako. Oh my God, ganito yung presyo ng ano. So yun, ganun kasi ako. So, pero minsan pag nagki-crave, no choice, pikit mata na lang. So yun. So yun lang. So hindi ka naman masyado mag-adjust talaga kasi dito naman is although may mga Muslims dito, pero marami rin naman dito mga hindi. So, kumakain kami dito sa bahay, kumakain kami ng baboy. So, yun. Kaya, ano dito, kahit ano naman din, maalwan naman din dito. So, yun. Kung magaling din kayo magluto, tapos kung matsyempohan nyo naman yung amo nyo is kayo yung pinagluluto, pwede naman kayo magluto ng mga Filipino food. Hindi naman din yan sila maano. Tapos sa Lucky Plaza, meron ko namimiss mong tuyo, may nagtitinda ng tuyo, may nagtitinda ng laing, na yung, yung kayo pa ang magluluto, ganun. Or meron din naman doon nga, yung mga hockey center o mga, yung anuhan din parang restaurant yun. Mga Filipino food. So, hindi talaga kayo sobrang mag-a-adjust dito, guys. So, kung mamiss naman yung tawag doon, yung lutong Pinoy. So, madali ang access dito. Kasi nga dito, guys, is maliit lang ang Singapore. So, kung halimbawa pumunta ka ng Lucky Plaza, 1 hour lang, more or less 1 hour lang naman papunta doon. So, yun, kung nagki-crave ka talaga ng food. So, marami talaga dito. Katulad dito sa amin, sa area ko, malapit lang. Walking distance lang. Wala pang 10 minutes. Yan, kung mag-crave man ng Filipino dish, yan, pwede kang bumili dyan. Ganun. So, yung maraming kung ang iniisip is kung ano yung mga pagkain. So yun, kung hindi ka masyadong sa pagkain nila dito, pwede kang bumili ng pagkain Pinoy. Pero yung dito sa bahay na sinasabi mo kung anong pagkain, kasi nakadepende talaga yan sa kung ano provided ni employer, kasi ang employer po dito ang nagpo-provide ng mga pagkain natin. Kung magsasagot nila yan, pero kung tingin mo sa sarili mo is matakaw ka katulad ko kasi kain-kain. So yun, naman, kukot-kukot lang ako, hindi naman talaga pag nakakaramdam ako ng konting nagugutom ako, kailangan may something ako kasi kung hindi manginginig ako, guys, matagal ako bago mawala ang panginginig ko, ganun. Hindi naman yung sobrang matakaw na sila ng bandihado yung kinakain ko, hindi, pero maya-maya ba, ganun. Tapos, yun, kung ganun kayo, di, na lang, bumili na lang kayo din ng extra ng panyo. Kumbaga, wag niyong tipirin sarili niyo kasi kayo yung nagtatrabaho dito. Marami naman mga mura dito, guys. Ako, mga murang biscuit lang, basta mahalaga lang naman is maka-survive lang, ganun. Kasi nga, di ba, kuripot ako. So, yun lang, guys. Bye-bye.